Nagsampa na ng kasong kriminal ang isang grupo laban sa magpartner na Vice Ganda at Ayon Perez, kaugnay pa rin ng umano'y indecent acts na ginawa nila sa It's Showtime. Matapos magpahayag ng suporta ang Christian Coalition Movement sa MTRCB sa naging desisyon nitong patawan ng 12-day suspension ng It's Showtime, ay may bago na namang grupo ang kumastigo kina Vice at Ayon. Dahil ang kapisanan ng Social Media Broadcaster ng Pilipinas Incorporated o KSMBPI ay nagsampa na ng kasong kriminal laban kina Vice at Ayon. Ito'y konektado pa rin ng pagsubo ng icing ni Vice at Ayon gamit ang kanilang daliri sa Isip Bata segment ng It's Showtime noong July 25, 2023. Ilang miyembro ng grupo sa pangunan ni Attorney Leo Olarte ang nagtungo sa Quezon City Prosecutor's Office nitong Lunes, September 11, 2023 para formal na magsampa ng reklamo laban sa dalawang host ng It's Showtime. Ayon sa KSMBPI, kasong paglabag sa Article 201 ng Revised Penal Code na may kinalaman sa Section 6 ng Article 201 at sa Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 ang isinampa nila laban kina Ayon at Vice. Kamakailan lang ay nagpahatid ng suporta ang naturang organisasyon sa MTRCB kasabay ng pakikipag-meeting nila kay MTRCB Chairperson Lala Soto. Handa raw silang may pagtulungan sa ahensya upang mapigilan at maiwasan ng mga immoral content sa noontime show sa TV. Sa isang post ng KSMBPI, may kita ang mga litrato ng miyembro nito at ni Chair Lala na may caption na Signing of Memorandum of Agreement between Spin Media and the kapisanan ng Social Media Broadcaster ng Pilipinas Incorporated at the National Office of MTRCB last August 24, 2023, followed by a special meeting with MTRCB Chairperson Lala Soto discussing the proliferation of immoral contents in some of the noontime TV shows and how we can support MTRCB in raising the public awareness and action to address moral decay in the entertainment industry. Spin Media now is an official affiliate of KSMBPI. Sa kabilang banda, ibinarag naman ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang TV host comedian na si Vice Ganda. Dahil sa umano'y sobrang kabastusan nito, ito'y kaugnay pa rin sa nagawang violation ng komedyante at ng partner niyang si Ayon Perez sa kanilang programang It's Showtime sa ABS-CBN. Nagkomento si Enrile matapos patawan ng 12-day suspension ng It's Showtime ng MTRCB. Paglalarawan ni Enrile, salacious daw ang ginawa ni Vice sa nasabing segment at ang malala pa raw rito ay may makasama sila ng mga bata na napanood dito on national TV. Sabi pa ni Enrile na sarili lang daw ang iniisip ni Vice dahil sa pag-aakala raw nito na magandang kanyang ginagawa. Sinabihan pa ni Enrile na bastos ito. Dagdag pa ni Enrile, matagal na raw niyang napapanood si Vice sa TV at kahit kailan ay hindi niya raw gusto ang style nito sa pagpapatawa. Bukod sa hindi na raw ito disente, abusado pa raw ito. Sabi pa niya na namumuhay na raw ito noon pa man sa popularidad ng kabastusan. Ang problema dito sa bansa natin. Yes, sige Mang Juan. Para baguhin na natin yun. Kung meron kang power, political, social, economic, or whatever, halos hindi mo na iniisip yung kapwa. Yung binigay na katangian mo sa yung lipunan ay hindi mo na tinitingnan ang kapakanan ng mga iba. Tama. Sarili mo na lang ang iniisip mo. Akala mo maganda yung ginagawa mo pero bastos ka. Yun. Bastos ka ng tao. Hindi lang walang decency, abusado. Abusado. Bastos. Bastos talaga. Tama. Napagpatawa yung binabanggit mo na babae. Oo, kilala. Pag wala pa ng araw, ganyan na yan. Viewers. Lahat ng pamilya na may mga anak na nasasaktan o nai-influensya, they should denounce her. Yan ang So what, kung followers sila, sundin ninyo, pero huwag ninyo ilalagay sa public medium. Tama. Yung kabastusan ninyo. Dahil
kung ang susundin mo yung bastos, bastos ka rin. Tama. You are earning your living and your popularity sa kabastusan. Tama. Matatandang nanindigan ng ABS-CBN na walang nilabag na batas ang nasabing noontime show, kaya aapila sila sa MTRCB para mabago ang resolusyon. Kung ibabasura naman ng kanilang motion for reconsideration, maaari pa rin silang umapila sa Office of the President. Matapos ang mainit na payag ni Enrile kay Vice, kapansin-pansin naman ang naging payag ni Vice Ganda sa isang segment sa Showtime nang sabihin nito na natutuwa raw siya dahil marami raw mga lolo na nanonood sa kanya. Hindi man diretsa ang pinangalanan, naniniwala ang madlang people na si Juan Ponce Enrile ang tinutukoy ni Vice Ganda sa naging payag niya sa Showtime, pati na rin sa mga hindi rin daw siya masyadong like. Gayunpaman, patuloy pa rin ang pagbuhos ng suporta para sa It's Showtime matapos itong patawan ng 12-day suspension ng MTRCB at sampahan ng kasong kriminal. Lumalaki na ba ulo mo? Puro kakabastusan eh. Gusto ko lang pong magsalita tungkol dito sa kahayupang pinaggagawa ni Vice Ganda at Ayon Perez sa National TV. Wala naman akong pakialam sa kabaklaan ninyong dalawa. I respect and support LGBTQ community. Respeto po natin yan. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit kailangan ninyong gawin, ipakita yung kahayupan ninyo sa National TV at ang pinakamalala sa harap pa ng mga bata. Sa show ng mga bata, noontime show na pinapanood ng lahat. Bakit? Anong rason? Hindi ba kayo makapagpigil or tanga lang kayo? Hindi nyo ba alam na merong lugar para dyan? Ikaw, Ayon Perez, isa ka pa. Palamunin ka na nga, ganyan ka pa. Palamunin ka na nga, bad influence ka pa. ABS-CBN, Showtime, mga tanga ba kayong lahat dyan? Bakit hindi nyo sinisita? Hindi kasi pwedeng itolerate yung mga ganyang klaseng tao. Vice Ganda, lumalaki na ba ulo mo? Puro kakabastusan eh. Okay lang na ipakita mo yung appreciation mo kay Ayon. Okay lang yun, no question. Doon alam na namin yan. Hindi mo na kailangan magpakita ng kabastusan dyan sa TV. Huwag naman sa show ng mga bata. Vice Ganda, kung may natitira pa sa yung utak, umayos ka. Yun lang ang gusto kong mangyari. Hindi ko kasi pwedeng i-tolerate yan eh. Tanong ko sa mga netizen, meron pa bang MTRCB? Asan na kayo? Meron pa ba nun? Kasi kung wala na, tanggalin nyo na yan. Or kung meron, ang tanong ko, mga tangabay nandyan? Ba't hindi nyo masita? Hindi nyo mabigyan ng warning? Hindi nyo man lang maitama? Tatak ba kayo? Ano ba nangyayari sa inyong lahat? Mga palamunin ba kayo ng gobyerno? Kasi kung merong isang organisasyon or departamento na inilagay dyan, kung hindi naman effective, kung wala namang ginagawa, puro pakit lang, tanggalin nyo na yan. Hinahayaan ninyo eh. Pasensya na ha. Pasensya na. Pilipinas, kung medyo tingin ninyo, tingin ng karamihan ay lagi akong galit. Galit ako kasi gusto ko maitama yung mga mali. Ayaw nyo kasing magsalita eh. Bottom line, ang gusto ko lang mangyari sa Pilipinas ay tumalino ang mga Pilipino. Magkaroon tayo ng bagong perspective. At huwag nating hayaan yung mga ganyang klaseng tao gumawa ng mga bagay-bagay na pwedeng lumason sa mga kabataan. Mga tanga na nga yung mga tao eh. Pinapatangan nyo pa lalo, tinuturuan nyo pa ng mali. Gawin na natin ang paraan. Okay? So sana magbago ka na, Vice Ganda. Mag-public apology ka. Yan ang gusto kong gawin mo. At MTRCB, magsalita ka naman kung nandyan kayo. Gising-gising. At syempre gusto ko magpasalamat sa lahat po ng netizen na nakakaintindi at tumutulong sa ating advokasya. At sa lahat na nagre-report sa akin, nagtatag kung meron silang mga issues or mga problema na gusto nilang magkaroon ng konting boses para maitama natin yung mali. Para kahit paano, mabago natin yung Pilipinas ng kahit pa konti-konti. Maraming salamat po sa inyo. Nandito lang ako palagi.
hindi po ako magsasawang tumulong sa Pilipinas. Brandon Labrador here. Stay fit, stay healthy, stay motivated.